In this video, market update ulit tayo. Nalalapit na nga ba ang altcoin season? May mga signs na nakikita sa data na kung ikukumpara sa nangyari noong nakaraang bull market ay parehas. Let's also talk about tokenization at ang daily price action ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ng second quarter ngayong 2025, mahigit $126 billion ang naidagdag sa kabuuang market cap ng mga altcoin bukod pa kay Bitcoin at Ethereum ayon sa Total 3 Index. Para sa matagal nang naghihintay ng alt season, mukhang kinakikitaan na ito ng konting diwanag sa mga chart ang parehong technical at macro indication. Ayon sa mga analyst, kung ihahambing daw natin ang Total 3 laban sa US money supply, M2, makikita nating tinawid na nito ang breakout line, nag-retest ng maayos at ngayon ay nag-bounce ulit pataas. Eksaktong galaw na nakita bago ang legendary 2710 alt season. Ibig sabihin, kahit patuloy na nagpiprint ang Federal Reserve at tumataas ang supply ng dolyar, mas mabilis pang tumataas ang price ng ibang mga altcoins. Indikasyon na lumilipat ang bagong capital sa mas maliliit na token. At may mga ibang trader din na nagsasabi na merong weekly inverse head and shoulders pattern sa parehong Total 3. Noong huli itong nakita, March 2021, pumalo ng 174% ang top altcoins habang si Bitcoin 20% lang ang itinaas sa parehong frame. Kaya kung maulit ang symmetry, pwedeng mas malaki pa ang itakbo ng mga alts kesa sa blue chip coin habang papalapit ang cycle apex. Gayunman, hindi lahat ay kumbinsido. Si CryptoSign, isang high time frame chartist, nananatiling maingat dahil bearish pa raw ang higher time frame trend ng Total 2. Ang market cap ng lahat ng coins maliban kay Bitcoin. Na-reject daw kasi sa 1.25 trillion resistance pagkatapos ng 3 linggong push. Para sa kanya, pwedeng distribution pace lang ang nakikita natin. Meaning, may mga smart money na nag-uubos ng position habang nagha-hype ang retail. Sabi din ng iba, crucial pa ring masira ang weekly uptrend sa Bitcoin Dominance Index. Nakaposition pa raw ito sa mahigit 60%. Kailangan bumulusok sa ilalim ng 60 at mag-retest ng 56 to 58% band para magbigay ng go signal sa mga altcoin na lumipad. Gayunpaman, hindi maikakailang unti-unti nang kinakain ng alts ang share ni BTC. Nakakita tayo ng 4% slide sa dominance nito nung nakaraang linggo, pinakamabilis mula noong November 2024. I-check naman natin yung data ng CryptoQuant, nagsasabing 3 to 5 billion dollar pa lang kada araw ang altcoin spot volume. Mas mababa sa 8 to 12 billion dollar na naitala noong quarter 4 2024. Para sa ilan, sign ito na umpisa pa lang ang nakikitang rally at malayo pa sa blow of top. Suportado ito ng altcoin season index ng blockchaincenter.net. Nasa 22 pa lang, ibig sabihin nasa Bitcoin season. Pero historically, kapag pumalo ito sa 30 to 40 habang bumababa ang USDT dominance, doon biglang sumisiklab ang alt pumps. Sa kasalukuyan ng USDT.D chart, nakaporma sa descending triangle at nasa 4.5%. Kapag bumagsak sa 3.9% support, babalik tayo sa range na huling nakita noong peak ng alt season 2021. Kaya karamihan sa pro traders nakabantay, nababawasan ng tether share, natatapon ng stable papasok sa spot alts, pero kailangan pa ng isang spark mula sa breakdown sa BTC.D para tuluyang lumipad. Habang umiinit ulit ang alt season narrative, ibang kwento naman ang kay Bitcoin. Sa Consensus 2025 in Toronto, naglabas si Bitwise CIO Matt Yugan ng bold call, $200,000 per BTC bago matapos ang 2025. Nakabatay raw sa simpleng equation ng supply laban sa demand. Yearly mine BTC ngayong post-halving 165,000 lang. Pero public companies kasama ng sikat na Bitcoin superpower na strategy nakabili na ng higit pa riyan sa loob lang ng 6 na buwan. Idagdag mo pang $6 billion net inflows sa spot ETF at posibleng sovereign wealth funds na sumusulyap na rin kay Satoshi. Sabi ni Yugan, eventually that will exhaust sellers at the 100,000 price level. Next stopping point above that is 200,000. Hindi lang yun. Dahil sa dami ng institusyong humahawak ng spot coins, malamang daw na relic na ng nakaraan ang mga 80 to 90% drawdown na uso noong 2013 o 2018, mas magiging shallow at liquidity cushion na raw ang susunod na bear phase.
Central naman daw sa supply crunch ang strategy ni Michael Saylor. Ayon sa Saylor Tracker, 568,840 BTC na ang nasa treasury nila, katumbas ng mahigit 2.7% ng kabuuang supply at mabilis pa ring bumibili gamit ang convertible notes. Inilarawan ni analyst Adam Livingstone na synthetically having ang epekto dahil bawat araw lampas 2,000 BTC ang inaagaw ng strategy sa open market. Samantalang 450 BTC lang ang namimina ng buong network kada araw. Pag nagtagal pa raw, strategy na ang magiging benchmark ng Bitcoin lending rates, maaaring sila na ang magtatalaga ng global cost of capital ng BTC, hindi na ang open market. Sa sobrang higpit ng pagkuha, kinocompute na deflationary na ang net emission, negative 2.33% taon-taon ayon kay Kim Yung-ju ng CryptoQuant. Kaya naman ang mas agresibong hula ni Arthur Hayes, $1 million bawat BTC sa loob ng 3 taon kung magpapatuloy ang global liquidity easing. Sa ibang news naman about tokenization, sa panel sa Consensus, inilatag ni Johan Kerbrat, Senior Vice President and General Manager of Robinhood Crypto, na halos 10% lang ng populasyon ang accredited investors. Kaya bihira ang may access sa private equity, commercial real estate at structured credit. Pero kung i-tokenize mo raw ang apartment complex sa Manhattan o ang stake sa isang late stage startup, pwede mo nang bilhin ng 0.001% parte gamit lang ang wallet mo. Ang catch, kahit lumaki na sa $22 billion ang kabuuang on-chain RWA, hawak pa rin ito ng 101,457 address na merong average wallet size na $221,867. Kaya malinaw na high net worth cluster pa rin ang nagdo-dominate. Sa madaling salita, hardware na pang retail pero ownership pa rin ng mayayaman. Ngunit inaasahan niyang babaguhin ito ng pagdami ng specialized stablecoins. Sa tingin niya, darami ang higit 100 stablecoins na nakapeg sa iba't ibang currency o regional remit corridors. Kapag gusto mong magpadala ng pera sa US papuntang Singapore, baka XGD-backed token na ang gagamitin mo sa halip na USDC. Sa ngayon, halos 87% ng $243 billion stablecoin market ay hawak ni na USDT at USDC. Dumarami rin ang regulators na nagpupush ng alternative pegs. Sa Europa, pinapatunog ng Italian Finance Minister na mas risky raw ang dollar-only ecosystem. Sa Asia Pacific, nagtutulak ang ilang central bank ng JPY, SGD o AUD-backed on-chain cash. Habang nangyayari ito, lilitaw ang platforms managing all these stable coins, kumbaga forex liquidity layer on-chain na posibleng magsilbing highway para sa cross-border commerce at RWA settlement. Kaya napaka-bullish talaga ng outlook para sa tokenization, real-world assets sa hinaharap. Price action update muna tayo kay Bitcoin. Sa daily, sa ngayon, nasa range pa din si BTC between 100,000 to 105,000 price level. Doon lang siya nagpapabalik-balik sa loob ng ilang araw. At kung pagmamasdan natin itong uptrend rally niya from 74,000, yung pag-angat niya dito, masasabi nga natin na strong trend kasi wala siyang significant pullback. Ito yung rally-based rally price pattern kung familiar kayo sa concept na yon. At ngayon nga, above 100,000 si BTC, walang significant rejection kasi price rejection sa 100,000, nagbabounce agad siya kaya nakakabuo ng base dito. So merong balance between buyers and sellers in a lower time frame para siyang nagpo-form ng symmetrical triangle. A continuation rally is likely kung walang biglaang bearish news, kung hindi agad magpe-fade yung greed sentiment in the market. Pero hindi natin inaalis yung pullback. And I think 95,000 ang next support area dyan. Kahit bumagsak yan doon, again, nasa bullish trend pa rin yan. Kasi yung iba, once magkaroon ng pullback, fair market agad ang sinasabi. Katulad nitong downtrend natin dito na nagmaterialize nga as a correction, that's a negative 32% correction. Same last year na nag-correct din si BTC ng ilang buwan, marami ding umexit dito and call it the start of a bear market. Hindi natin sila masisisi kasi yun ang nangingibabaw na sentiment, ang fear. And then eventually, nag-rally tayo. And same sa price action ngayon. Sa mga price analysis natin, kung matatandaan nyo, ipinagkukumpara ko yung dalawang price structure na yan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung posibleng magiging itsura nito bago siya mabuo kapag nagkaroon ng sentiment shift. Although hindi naman sila magkamukha, pero
Pero kung pagmamasdan natin ngayon, the direction is the same. Kapag nabasag yung previous all-time high, there might be a rejection and then rally. This could be the last leg of this bull market. Again, it's just a probability, not certain. Kung mag 200,000 or 500,000 ngayong 2025, better. Pero I'll stick with my realistic target, 150 or 200,000. So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.